Mainit-init na balita, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas. Ipatutupad yan ng 60 araw simula sa September 1. Nito pong Lunes, inirekomenda yan ng Department of Agriculture para mabigyan nila ng proteksyon ang mga magsasaka. Sa datos ng DA, mahigit 2.3 million metric tons ng bigas ang inaangkat mula January 1 hanggang July 10 ngayong taon. Kung ikukumpara naman ang datos sa unang 6 na buwan ng 2024, halos 4% na mas kaunti ang imported na bigas na pumasok sa bansa sa parehong panahon ngayong taon. Hindi pa naglalabas ng utos ang Pangulo kaugnay sa isa pang inirekomenda ng DA na dagdag taripa sa imported na bigas. Hindi pa rin kasi napapanahon para pag-usapan ito ayon sa Pangulo. Nauwi sa kalungkutan ng ilang buwang paghihintay ng isang mag-asawang senior citizen sa kanilang pensyon. Ang pera kasing nakuha nila, nadukot ng babaeng nangako raw sa kanila ng ayuda. Ang insidenteng nahuli sa balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang babae habang kausap ang mag-asawang senior citizens sa labas ng isang printing shop sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Tila may pinapaliwanag pa ang babae kung anong isusulat sa papel. Habang abala sa pagsusulat ang mag-asawa, makikita ang babae na may kinuha sa eco bag na dala-dala ng babaeng senior citizen. Mabilis niya itong ipinasok sa kanyang damit. Maya-maya pa umalis na ang babae sa lugar. Tinangay niya ang wallet na naglalaman ng 6,000 pesos na pensyon ng senior citizen. Ayon sa 71 taong gulang na biktima, pauwi na sila ng kanyang asawa matapos kumuha ng pensyon. Nang lapitan ng babae at pinangakuan ng ayuda. Bigla lang sa lumapit kag sumabi nga hindi na kayo magbili ng bigas kay may pamigay nga kongresista ng bigas tag 5 kilo. Ay di malaki na yun kay dalawa kami ni mister. Tapos hindi ko na malayan ginpasulat niya ako ng address kag kag pangalan ko sa maliit lang nga papel. Tapos ginkuha ko dito sa bag ko ang wallet ko kag ang ID kay ipasirox ko no ang ID para ibigay niya lang dito siya lang ko magbigay. Pero hindi ko pala namalaya na dinukot na pala yung wallet ko. Laking panghihinayang na mag-asawa, lalo pat 6 na buwan daw nilang hinintay ang pensyon. Doon nakasalalay ang aming pamumuhay at sa sakit ng pamilya ko. Yung misis, may sakit, tapos yung anak ko dinadialysis. Kahit ipamasahe niya lang magpunta sa ospital, magpa-check up, ay wala na magamit. Sana pagsisihan mo yung ginawa mo. Wala kang wala ka talagang puso na ganyan talaga ang ginagawa mo sa kapwa mo. Nai-report na ang insidente sa Barangay Commonwealth. Sabi ng mga taga-barangay may isa pang babaeng senior citizen na nabiktima ng parehong modus sa araw na yun. 6,000 pesos din na pensyon ang natangay ng babaeng sospek. Hindi niya namamalayan yung kanyang bag, nadukot na pala po. So maya-maya sabi babalikan daw po siya kasi kukunin na raw po yung ayuda. May pinirmahan siya. And then naghintay siya ng matagal, namalaya niya na lang po, wala na po yung kanyang pitaka doon sa bag. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect na posibleng dumarayo lang daw sa lugar. Nagpaalala rin sila sa mga senior citizen para hindi mabiktima ng ganitong modus. Huwag po tayong maniwala basta-basta sa mga taong lumalapit po sa atin, mapababae man o mapalalaki, na sila po ay di umano ay nagmamalasakit. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang mainit-init na balita, mas mababa ulit sa 2 milyon ang mga Pilipino sa bansa na unemployed o yung pong walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.95 million ang unemployed nitong Hunyo. Katumbas po yan ng 3.7% ng labor force ng bansa. Mas kaunti po yan kumpara sa lampas 2 million na unemployed noong Mayo. Kabilang sa mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho nitong Hunyo kaysa noong Mayo ay sa wholesale at retail, pangingisda, construction, finance at kalusugan. Ayon din sa PSA, bumaba sa 5.76 million ang mga underemployed nitong Hunyo. Mula yan sa 6.6 million na underemployed noong Mayo. Sila yung may mga trabaho pero mas mababa naman sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. 50.47 million naman ang mga employed o may mga trabaho nitong Hunyo. Bahagyang mas mataas po sa 50.29 million na employed noong Mayo.
Nagpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area sa Philippine Sea. Namataan niya ng Pag-asa 170 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Apektado na ng nasabing LPA ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon Province, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Isa pang LPA ang namuo sa Pacific Ocean, mahigit 2,000 kilometro ang layo sa silangan ng extreme northern Luzon. Kapwa mababa ang pangtsansa ng mga nasabing LPA na maging bagyo. Sa ngayon, nakararanas muli ng ulang dulot ng hanging habagat ang Mindanao, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Higit na makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang lugar sa bansa kasama na po ang Metro Manila, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Katunayan, nakataas po ang thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Abiso po sa mga kapuso natin sa Visayas, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid sa piling oras mamayang hapon. Sa pahayag po ng National Grid Corporation of the Philippines, ipatutupad ang yellow alert mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mauulit po yan ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ipatutupad ang yellow alert dahil anila sa mataas na demand sa kuryente kahit maraming planta ang hindi gumagana o kaya'y limitado na po ang kapasidad. Sa ngayon daw kasi 17 planta ang palyado habang gumagana sa limitadong kapasidad ang 4. Ito na ang ikatlong beses sa linggong ito na inilagay sa yellow alert ang Visayas Grid. Normal naman daw ang kondisyon ng Luzon at Mindanao Grid. Tatalakayin na sa Senado ngayong hapon ang susunod na hakbang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Posibleng pag-usapan po kung magko-convene pa ba uli ang Senado bilang impeachment court o sa plenaryo na lamang boboto ang mga senador kung i-dismiss o itutuloy ba ang paglilitis. Sa gitna po yan ng nakabimbing apela ng Kamara sa Korte Suprema, nabaliktarin ang desisyon nitong unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Si Senador Ronald Bato de la Rosa sinabing hindi na dapat ito pagdebatihan dahil nagdesisyon na niya ang kataas-taasang hukuman. Papabor daw ang mga kasama niya sa Duterte Block kung may maghahain ng mosyong i-dismiss ang impeachment case. May binalangkas namang resolusyon si Senadora Risa Ontiveros kung paano may pagpapatuloy ang paglilitis sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema. Bukod kay Ontiveros, pumirma rin sa naturang resolusyon sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Senate Minority Leader Tito Soto. Pumirma na ang Pilipinas at India ng 13 kasunduan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman, mga negosyante ang makakausap ng Pangulo. At live mula sa New Delhi, India, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, mga kapuso, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 8:30 pa lang ng umaga dito sa India at bandang alas 9 o bago magtanghali dyan sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo bilang panauhin sa isang CEO roundtable discussion kasama ang business community dito sa New Delhi. Matapos ang ceremonial honors sa Rashtrapati Bhavan o Presidential Residence, sumabak sa bilateral meetings si Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi. Masaya nilang inanunsyo ang resulta ng 13 bilateral agreements sa pagitan ng dalawang bansa. 4 ang may kinalaman sa national defense. Ang terms of reference ng mga pag-uusap ng mga sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas at India, pati na rin ang enhanced maritime cooperation ng mga Coast Guard ng dalawang bansa. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security. We have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and Coast Guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. Binigyang diin din ng dalawang leader ang pagpapahalaga sa safe navigation at maritime trade. Prime Minister Modi and I have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns, a free, open and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security,
countering terrorism, and other traditional and non-traditional threats. May mga kasunduan din sa digital technology, science and technology, mutual legal assistance and transfer of sentenced persons, tourism, cultural exchange, at space research. Pinalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa deklarasyon ng Strategic Partnership at Plan of Action para sa implementasyon nito. Bagamat magiging strategic partners pa lang, mahaba at malalim na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India. Tulad na lamang ng sinagip ng India ang mga tripulanteng Pinoy na nabihag ng Houthi. Pati na rin ang pagpapahayag dito ng pagsuporta sa Pilipinas sa Arbitral Award sa South China Sea. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming salamat po. Nag-alay ang Pangulo, unang ginang at kanilang delegasyon ng mga bulaklak sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Inalala at binigyang pugay nila si Gandhi na tinaguri ang ama ng Indian independence. Nakapulong din ng Pangulo ang Bharatiya Janata Party, ang pinakamalaking political party sa India, bago dumalo sa dinner banquet na inihanda ni Indian President Draupadi Murmu. Rafi, mamayang gabi naman ay magbibigay ng talumpati ang Pangulo patungkol sa foreign policy. Yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran.